Kapag nakatanggap yung company nyo ng tinatawag na Letter of Authority or LOA from the Bureau of Internal Revenue, ang ibig pong sabihin yan, subject po yung ating company sa BIR Tax Audit Investigation. Yung Letter of Authority or LOA na na-receive natin sa BIR, yun yung katunayan or formal document to inform us taxpayers na subject tayo sa tax audit investigation. So lahat ng tax audit investigation ng BIR nagsisimula sa Letter of Authority or LOA. However, kailan ba natatapos ang LOA ng BIR? Ano dapat yung formal document na dapat nating ma-receive sa BIR? Katunayan, natapos na yung tax audit investigation ng BIR sa ating mga taxpayers. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Let's start! Ito po yung Revenue Memorandum Order Number 6/2023 dated December 1, 2022 na in-issue po ng Office of the Commissioner of Internal Revenue. Subject niya po, Updated and Consolidated Policies, Guidelines, and Procedures for BIR Audit Program. Jump na po tayo dito. Ito po, page number 9, number 2. A termination letter or TL following the herein template Annex A on all case dockets with no findings/discrepancy or paid cases shall be issued by the reviewing office after the approval of audit reports by the regional director or a SEER large taxpayer service. Yung termination letter, malinaw naman po dito sinabi sa Revenue Memorandum Order Number 6/2023, yun po dapat yung i-issue ng Assessment Division na nag-review ng tax audit case natin sa Revenue Region after po ng approval ng Regional Director. Ito po yung itsura ng termination letter at mapapansin nyo, ito po yung heading ng BIR, termination letter po nakalagay dito, name of taxpayer, TIN natin, tsaka address, tapos nakalagay po dito, Dear Sir, Madam, please be informed that a report of investigation on your internal revenue tax liabilities for taxable year period from 2 pursuant to Letter of Authority Tax Verification Notice Number dated as submitted by revenue officers has been approved by this office. Our records show that you paid the following as deficiency tax or taxes upon the conclusion of the audit of your returns. Ito po yung mga nabayaran. Just in case nabayaran nyo yung tax deficiency nyo dun sa Notice of Discrepancy, Preliminary Assessment Notice, or Final Assessment Notice, ito po yung nakalagay. Tapos ito yung maganda dito. In view thereof, this case is now considered closed and filed for future reference, signed by the Regional Director or Assistant Commissioner. So ito pong termination letter, ito po yung katunayan na tapos na po yung tax audit investigation ng BIR sa ating company. Magsisimula siya ng Letter of Authority or LOA, magtatapos siya ng termination letter or TL. However, ganito. Yung nangyayari sa practice, alam nyo naman yung ibang taxpayers naglalagay. Nag-under the table, tapos sabi ng BIR, okay na, tapos na yan. Kung naglagay po kayo o nag-under the table kayo para ma-close na yung inyong tax audit case, hindi po kayo mabibigyan nitong termination letter. Kasi yung bribe nyo po, hindi po siya considered as payment of deficiency taxes. Malinaw naman po yung sinabi dito sa Revenue Memorandum Order Number 6/2023, a termination letter following the herein template on all case dockets with no findings/discrepancy. Hindi pa nakakita ng tax assessment na walang findings or discrepancy. Possible yan na walang discrepancy kapag nag-prescribe na yung tax assessment. Pero lahat ng tax audit investigation ng BIR, meron discrepancy yan. Hindi pwedeng wala. Or, paid cases shall be issued by the reviewing office. So, dalawang paraan po para ma-close yung inyong BIR tax audit investigation. Number 1, wala daw findings or discrepancy after reviewing of your tax audit case docket or binayaran niyo yung assessment ng BIR. May preliminary, notice of discrepancy, or final assessment notice. Ngayon, kung nag-prescribe na yung tax assessment sa inyo ng BIR or binayaran niyo yung tax assessment ng BIR, meron tayong agreement form na pinipilapan doon, tapos
pipirmahan nyo yun, tapos babayaran natin, BIR form number 0605 lang. Pag binayaran nyo na yung tax audit case nyo, dapat bibigyan kayo ng BIR ng itong termination letter. Katunayan na, this case is now considered closed. Ito yung katunayan na closed na yung tax audit investigation nyo. So kung legal naman, legal yung pagbabayad nyo ng tax deficiency sa BIR, may pinilapan kayong agreement form, binayaran nyo sa bangko, over the counter, or EFPS online banking system payment, dapat ay bibigyan kayo ng regional director nitong termination letter. Katunayan na tapos na yung tax audit investigation sa inyo, covering the taxable period nung letter of authority na binigay sa inyo. Ngayon, kung nag-bribe nga kayo, tapos sinabi sa inyo ng BIR, close na daw, hindi kayo mabibigyan ng termination letter. So, ang ibig sabihin niyan, yung LOA nyo is still alive and kicking. Kung still alive and kicking yun, malamang in the future, pwede kayong balikan ng BIR doon kasi hindi pa siya close. Kaya po ang recommendation namin, wag na wag kayong mag-bribe. Kasi pa nag-bribe kayo, number 1 dyan, babalik yung BIR sa inyo, mag-i-issue na naman ng letter of authority for different taxable period, tapos manghihingi na naman ng bribe which is mas malaki dun sa binigay nyo dati. Pangalawa, wala kayong proof ng termination nga. Kung close na yung tax audit investigation sa inyo, pa nag-bribe kayo. Kasi po yung bribe na binigay nyo o binayad nyo, hindi po siya considered as paid tax deficiency. Ngayon, kung legal nga naman yung inyong pagbabayad ng tax deficiency sa BIR, nakatanggap kayo ng notice of discrepancy, nag-agree kayo, may agreement form, preliminary assessment notice or final assessment notice, bibigyan po dapat kayo nitong termination letter galing po sa regional director. Ngayon, kung hindi kayo binigyan, nagbayad naman kayo, magre-request kayo. Magre-request kayo sa opisina ng regional director para sa issuance ng termination letter. At gumawa na po tayo diyan ng format or template ng request letter to request the issuance of the termination letter. Ito po yung template natin, ito po yung date niya, i-edit nyo lang po ito. Tapos naka-address po yan sa regional director, edit nyo lang po ito kung sino po yung regional director na nag-issue ng assessment notice sa inyo. Tapos request letter po yan. Ito po yung first paragraph natin. At ang sinasabi po natin sa letter, pengi po kami termination letter. Kasi nabayaran na po namin yung tax deficiency na in-issue ng BIR. Ito po yung proof. I-attach nyo yung proof of payment nyo, pati yung proof ng assessment notice, final assessment notice, preliminary or notice of discrepancy, pati yung letter of authority, isa-cite nyo rin kung anong number nyo, tapos anong taxable period, anong date niya, tapos pipirmahan po ng taxpayer dito. Yan. Kung authorized representative po ng corporation, nalagay nyo dito, authorized representative, tsaka anong corporation. Tapos, nakalagay po dito, nanghihingi po tayo ng response within 3 working days from the date of receipt under po ng mandatory provisions ng Ease of Business Law. Under po ng Republic Act number 11032. Ito pong template natin ay free of charge, wala na pong bayad. I-request nyo po sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center, or our email. Sabihin nyo po na member kayo ng ating YouTube Gold Membership at ibibigay po namin itong request letter para sa inyo, para magamit nyo sa company nyo, para mag-request ng termination letter, para may proof na kayo na close na yung tax audit investigation sa inyo na hindi na pwedeng balik-balikan ng BIR yun. Kasi kung wala kayong termination letter, ibig sabihin yan, still alive and kicking pa yung tax audit nyo na inisyuan kayo ng letter of authority na pwede pa kayong balikan ng BIR niyan. Okay? So, dapat manghingi kayo ng termination letter. Ito po yung termination letter natin, ito yung template, dapat ito po yung tsura na ibibigay sa inyo. Maliwanag po ba? So, hanggat hindi pa kayo nabibigyan ng termination letter, hindi pa tapos yung tax audit investigation ng company ninyo. So, hindi pa kayo nananalo, hindi pa tapos yung laban sa BIR tax audit investigation. Kung bayad na nga yan, legal naman yung pagbabayad nyo, nag-over-the-counter payment kayo sa bangko, humingi kayo ng termination letter immediately. Kasi hindi po nagbibigay yung BIR immediately. Alam mo naman ang BIR, mabilis lang sa collection, mabagal po sa compliance sa taxpayer. So mag-request kayo yung template natin, libre po ito, wala pong bayad. Sabihin nyo lang na members po kayo ng YouTube Gold Membership natin. Sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center, or our email po, isi-send po namin sa inyo ng request letter, ina-edit po ito. Pwede nyo pong dagdagan, pwede nyo bawasan, depende po sa case nyo, nasa inyo po yan. Basta po ito ay template natin. So maraming salamat po. Sana ay marami kayo natutunan sa ating topic today. And if you have further questions regarding our topic, please comment your questions below and we will answer your questions
meron po kayong exclusive support/consultation here on our YouTube channel. Maraming salamat po. My name is Mark Lord Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other helpful HEC videos natin. Bye-bye! See you po! Thank you po!